DWDD AFP Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ayon sa kasaysayan, makailang ulit na tayong sinakop ng mga dayuhan. At halos lahat ng mga banyagang nagtangkang manakop sa ating bayan ay pare-pareho ang pakay sa ating bansang tinubuan. Ang mayabong at puno ng potensyal nating mga kalupaan. Ang kalupaan ay isang mahalagang elemento sa pagsusulong ng pag-unlad ng isang bayan dahil ang mas malawak na kapatagan ay nangangahulugan ng mas maraming lugar para sa mas malaking pamayanan at mas malaking espasyo para palakasin ang mga aspetong agrikultural, sosyal at ekonomikal. Batid ng pamahalaan at ng iba't ibang sektor ng lipunan ang kaisipang ito, kung kaya't gayon na lamang ang pagsusumikap nilang bantayan ang nasasakupan ng bansang Pilipinas. Ang pagprotekta at pagtatanggol sa ating lupang tinubuan ay isa lamang sa mga mandatong patuloy na isinasapuso ng bawat kawal Pilipino. Kung kaya't bilang mga tagapagpatupad ng seguridad at katahimikan sa bansa, ginagawa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang lahat masiguro lamang na kanilang magagampanan ang mandatong ito. Sa paghahangad ng kahusayan hinggil sa depensa at pagtatanggol sa ating nasasakupan, ang tatlong pangunahing sangay ng serbisyo ay patuloy na nagsasagawa ng kanilang taunang pinakamalaking unilateral na pagsasanay, ang Armed Forces of the Philippines Joint Exercise Dagat, Langit at Lupa o AJEX Dagat Pa. Magandang araw, sambayanang Pilipino. Ngayong episode, sabay-sabay nating saksihan ang ipinamalas na pagsasanay ng ating mga kasunduluhan sa Field Training Exercise 4 na binubuo ng Combined Arms and Littoral Live Fire Exercise at Urban Operations na pinangunahan ng Hanay ng Hukbong-Katihan ng Pilipinas. Mga pagsasanay na siyang sumubok, sumuri at nagpahusay sa kanilang pagiging epektibo, gumana ng sabay-sabay at magpataas ng antas ng kanilang interoperability kasama ang iba't ibang pangunahing sangay ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ako po si Major Sinon C. Pancito III at kami
We seek friendship with all. Countries like ours will bear the brunt of it. We won't be caught unprepared, under-equipped, and understaffed. I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Batid ng pamahalaan at ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang pag-usbong ng mga panibagong bantang maaaring maging hadlang sa pagtupad ng mandato ng kasunduluhang pagkamit sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Kung kaya't bilang pagsisiguro na kanilang mapapanatili ang kasarinlan ng bayan, bukod sa pagdadagdag ng bilang ng mga kasunduluhan, ay nag-isip ng paraan ang 3 pangunahing sanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas upang mas masiguro na ang mga bantang ito ay hindi kailanman magkakaroon ng puwang sa depensa ng ating sandatahan. Ang pagkakataon na ito ang siyang naging daan upang ilunsad ang Ajex Dagat Pa. Ang Dagat Pa ay nangangahulugang dagat, langit, lupa na nakatutok sa pagpapahusay ng kahandaan ng hukbong dagat, hukbong himpapawid, hukbong katihan at hukbong kawal marino ng Pilipinas sa magkasanib at pinagsamang mga operasyon na sumasalamin sa isang makatotohanang senaryo. Layunin ng pagsasagawa ng mga ganitong klaseng pagsasanay na mas mapahusay ng 3 pangunahing sangay ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang kanilang pagkakaisa sa pagsunod sa mga atas at kasangkapin at pakikipag-ugnayan o pagtutulungan sa panahon ng mga operasyong militar. Bukod pa riyan, nilalayon rin itong mahasa ang kumpiyansa ng ating mga kasunduluhan sa pagsasagawa ng mga misyong iniatas sa kanila ng may buong tapang at kahandaan. Well, that's the reason why we're training, to develop that confidence in our people and our operational level planners that we have what it takes to fulfill our mission. The more you exercise, the better you are at doing it. It's like muscle memory. The functions that you do here in training develops those neurological pathways that when the time comes, when the critical moment arrives, we know exactly what to do. Sa nakaraang taon, nagsagawa rin ng parehong pagsasanay ang sandatahang lakas ng Pilipinas na isinagawa naman sa karagatan at isla ng Panay. At kagaya ng Ajex ngayong taon ay nakaangkla ito sa isang sitwasyon o pangyayari kung saan kailangan nilang matagumpay na madepensahan ang ating bansa mula sa mga mananakop. Buhat ng mas umiigting na agawan sa teritoryo ng mga kalapit bansa, kinakailangan ng sandatahang lakas ng Pilipinas na mas paigtingin rin ang kanilang kakayahan upang maging handa at alerto sa anumang sitwasyon na maaaring maganap. Ito ay alinsunod pa rin sa kanilang mandato na subaybayan ang lahat ng banta sa pambansang seguridad. Gayon din ang ipagtanggol at protektahan ang Republika mula sa mga kaaway na siyang panganib sa ating mga nasasakupan. We are doing an external defense operations exercise for this year, and our main training audience will be the Western Command to include its component units. Mayroong 4 na pangunahing kaganapan na maitatampok ang Ajex 06-2022. Ito ay ang mga sumusunod: Tabletop Exercise o TTX,
ay isang pagsasanay kung saan ang mga pangunahing tauhan na nakatalaga sa mataas na antas ng mga tungkulin at responsibilidad ay tinipon upang pag-isipan ang iba't ibang pagsasadula ng mga emergensa o mabilis na pagtugon sa mga sitwasyon. Sa staff exercise o StaffEx naman ay isang pagsasanay upang matulungan ang ibang kasundaluhan mula sa magkakaibang sangay na maunawaan kung paano nakakaapekto ang mga patakaran, ilan sa iba't ibang operational order at iba pang mga bagay na kinakailangan nilang matutunan upang mas maging magaan ang kanilang gawain sa bayang pagkilos sa gaganaping pagsasanay. Ang Cyber Defense Exercise o CyDex ay isang teknikal na pagsasanay na magbibigay daan sa ating mga puwersa na mapanatili ang integridad, pagiging kumpidensyal at pagkakaroon ng ating maayos na sistema hinggil sa cyber defense. Ngunit ang pinaka-inaabangan ng lahat ay ang Field Training Exercise o FTX na binubuo ng 4 na kategorya. FTX-1 o Air Defense Counter-Air Operations na pinamamahalaan ng Hukbong Himpapawid ng Pilipinas, FTX-2 o Maritime Security Operations, at FTX-3, Amphibious Operations na pawang pinangungunahan ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, habang nariyan naman ang FTX-4 o Combined Arms and Littoral Live Fire Exercise, FTX-4B na Urban Operations and Urban Warfare na siyang pinangangasiwaan ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ang mga pagsasanay na ito ay pawang gumagamit ng mga aktwal na puwersa na kanilang ibinabase sa isang makatotohanang pangyayari upang sanayin ang mga pinuno, kawani at individual na kasundaluhan sa mga unit hinggil sa kanilang kakayahan sa sabayang pakikipagdigma. Shot over. Mahalaga ang pagsasagawa ng pagsasanay katulad ng Ajax Dagat Pa dahil hindi lamang nito nahahasa ang kakayahan at pinatataas ang kumpiyansa ng mga kasunduluhan sa larangan ng pakikidigma. Binibigyan din ito ng pagkakataong mapaiting at mas magamay ng mga kawal Pilipino ang mga kagamitang mayroon ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Bukod pa riyan na ipapakita rin ito sa mga mamamayang Pilipino na ang kasunduluhan ay patuloy na nagsusumikap upang maipagpatuloy ang kanilang sinumpaang tungkulin, pagtatanggol at pagpapanatili ng kasirinlan nito. Our training locations to different portions of the country. One of which, it also inspires confidence in our people that we are actually doing exercises in their area. The message that we are telling them is that anywhere, anytime, the AFP is always here to defend the country. Ngayong taon, nasa humigit kumulang 1,500 mga kasunduluhan mula sa iba't ibang sangay at unit ang naatasang makiisa sa naturang pagsasanay. Isang pagkakataon upang may pamalas at mahasa ang kanilang kakayahan sa larangan ng interoperability. This year, we are going to involve 1,500 AFP personnel. What is included there are our air, maritime, and ground components. So we'll be bringing in our air component assets involving the FA-50, Super Tucano, and our Black Hawk helicopters. For the maritime, you see here FF-151, LD-601, and PS-15 for the maritime exercise and also the amphibious exercise. We also have units from the Force Marine Recon. Sa 1,500 na mga kasunduluhan, 375 rito ay nakatalagang makiisa sa Field Training Exercise 4A or Combined Arms and Littoral Live Fire Exercise at Field Training Exercise 4B o Urban Operations.
We also have MBLT-4 who will be conducting the amphibious assault. Tomorrow, we will be having a combination of a live fire exercise at Rizal, and we will also be involving the special operations forces coming from the 18 Special Forces Company, the Scout Rangers, and also Special Operations Group. That will be tomorrow. So we will have a live fire event. We are going to fire at targets that we positioned at the sea. So 800 meters from the shore, they will be engaged with our 105 millimeter howitzers, and also it will also be a target for the Super Tucanos. Sa ating pagbabalik, sabay-sabay nating alamin kung ano-ano nga ba ang iba't ibang mga kaganapang nakapaloob sa Field Training Exercise 4A o Combined Arms and Littoral Live Fire Exercises at Field Training Exercise 4B, Urban Operations, mga bahagi ng pagsasanay sa Ajex Dagat Pa 2022 na pinangangasiwaan ng hukbong katihan ng Pilipinas. Sa di mabilang na pagsubok at unos na patuloy sumusubok sa katatagan ng ating bansa, tanging pagdepensa at pag-agapay ang siyang mabisang opensiba. Ang Combined Arms and Littoral Live Fire at Urban Operations ay ilan lamang sa mga komplikadong operasyong militar. Ngunit gaano man ito kakomplikado, ay siya namang bisa sa maraming bantang kasalukuyang kinakaharap ng bansang Pilipinas. Ayon sa mga nagdaang digmaan, ang Combined Arms and Littoral Live Fire at Urban Operations ay mga paraan upang suportahan ang pagmamaniobra sa kalupaang ginagalawan ng tropa at pagpapaliit ng ginagalawan ng kalaban hanggang sa mataboy ang mga ito. For red target set, we are given the yellow target. Sa mga ganitong klasing pagsasanay, kooperasyon ng bawat hanay ang kinakailangan upang matagumpay na may sagawa ang kanilang misyon. Katulad ng ibang mga field training exercise sa isinasagawang Ajex Dagat Pa, upang mas maiging maipakita ang demonstrasyon ay mayroong sinusunod na konsepto o pangyayari ang FTX-4A o Combined Arms and Littoral Live Fire at FTX-4B o Urban Operations. Ayon sa pagsasadula, ang pagsasanay ay magiging isang klase ng territorial defense sa pangunguna ng hukbong katihan ng Pilipinas matapos ang mga puwersa ng kalaban ay nakaabante patungo sa puwersa ng Western Command sa Palawan Island. Well, the FTX-A is the Combined Arms and Littoral Live Fire Exercise. We are the CONOPS or the Concept of Operations utilizing the Hermes, the ISR, the Hermes 900. Actually, the scenario natin dito sa FTX kasi itong area natin ay malapit sa west yun sa ibang bansa. Ito ay ang pinaka-nearest nga or very mag-approach sila dito sa area. Sa most likely, mag-approach sila dito sa Rizal. In-assume natin yung kalaban, andito siya. Paano natin susuportahan ang WISCOM kung nandito na yung kalaban? Dahil dito yung sa Palawan, walang army dito. Kaya kailangan natin reaksyon ng mabilis sa army. Sa FTX-4A o Combined Arms on Littoral Live Fire Exercise ay magkakaroon ng pinagsamang puwersa ng hukbong katihan at hukbong himpapawid. Sila ay magsasagawa ng magkasamang intelligence, surveillance, and reconnaissance
at joint fires upang mahanap at pahinain ang kalaban bago dumating ang mga puwersa ng ground-friendly troops. Mag-approach sila dito sa Rizal. Ito yung pinakamabilis 1 to 2 hours lang from the place nga papunta dito. Kaya ito ang pinaka-strategic nga ang kalaban ay pupunta talaga dito. Likewise, continue current mission and request report every 5 minutes for Blue Jay. Over. Sa puntong ito, kinukumpirma ng mga ulat ng intelihensiya na may nakitang isang pangkat ng mga barkong magkasamang naglalayag, nakikibahagi sa parehong aktibidad sa karagatan ng Palawan na nag-udyok sa mga puwersa ng AFP, partikular na sa Western Command upang magsagawa ng maritime interdiction operations upang labanan ang paparating na banta. Ayon sa senaryo, ay mistulang ang puwersa ng kalaban ay nakitang lumilipat sa loob ng bansa patungo sa silangang bahagi ng isla at unti-unting nagsimula ng mga teroristang aktibidad sa munisipalidad ng Rizal na nag-udyok sa AFP Westcom Ground Forces na magsagawa ng MOUT o Military Operations on Urban Terrain. Ang military operations on urbanized terrain ay tinutukoy bilang lahat ng aksyong militar na binabalak at isinasagawa sa isang topographical complex at sa katabing lupain nito kung saan may presensya ng pamayanan. Kabilang dito ang mga bahay-bahay, infrastruktura at lansangan sa mga bayan at lungsod. While ang kalaban natapos na hit na natin yung target utilizing by the aircrafts, that's why the ground troops we proceed to the urban operations. That is the FTX-B. Sa puntong ito, nagsimula na ang FTX-4B o Urban Operations. Sisimulan ng papasukin ng kasunduluhan ang mga gusaling pinaniniwalaang kinukutaan ng mga hinihinalang kalaban at unti-unting pahihinain ang kanilang puwersa sa pamamagitan ng mga direktang pakikipaglaban habang sa kabilang banda sinisiguro ng mga ito na ligtas ang mga sibilyan mula sa kapahamakan. Then after that, we have also utilizing the LGO by the PDR-MMO to evacuate the population in the near in an exercise area. Then followed by the 15IB to recon in the area sa target. But after that, nakita niya yung target, yung tatlong target, magre-recruit siya ng call for fire utilizing with the FA-50 yung sa Air Force, no? Then followed by the Super Tucano. Sir, for info, the monitored 3 enemy vessels of Calabanian forces is now at estimated 800 meters from our location. Request close air support and fire support. Over. Matapos masiguro ng Recon Group na nasa malayo at ligtas na kalagayan na ang mga sibilyan, may mga panibagong kalabang mamamataan ang mga ito na siyang mag-uudyok sa kanila upang humiling ng call for fire sa FA-50. Kasunod ang Super Tucano, pawang mga ipinagmamalaking kagamitan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. 009 or 0 Tari.
north-northwest 800 meters. No mark at this time. Egress, full upright back to IP2. Eagle flight, be advised, ready to copy remarks and restriction. Final attack heading is 040260. Go for your read box when able. After that, followed naman ang ating artillery asset, yung 105. Pagkatapos yun sa target, while target na neutralize natin, ay the CISNA or the Army Aviation will also recon. Shell HE, that AOR, Third 7, use quick, verify! Verify! Okay, good! Ganyan! Five! Shut out! Shut out! Splash over! Ganyan! Five! First lead! 2 rounds fire complete! Ganto, 3 rounds fire complete! End of mission! End of mission! Then, after that, doon sa ground, mayroon din tayo ng nag-LDLC, yung ating armor at saka yung troops ng 15IB together with the 7110 SPAW of the Air Force. Now, while in moving, approaching on the building, ay mayroon silang nakita na marami palang kalaban sa loob. That's why nagkaroon tayo ng CQB. Yung nag-perform sa CQB natin, yung 15th IB at saka yung SPAW, yung 710 SPAW. Then, there are almost 15 minutes firefight. Then, neutralize natin. After neutralize, we give the report directly to the command, yung TCP natin. Nagkakaroon din ng breaching. Habang nasa gitna ng breaching ang kasundaluhan, sa kabilang banda ang 525th Engineering ng NAV-4 ay kanilang nadiskubre ang mga bombang itinanim ng mga kalaban sa bahayan malapit sa dalampasigan. Three, two, one, ignite! Hmm. 10 seconds. 5 seconds. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Then while nakuha nilang bomba na napaputok nila yung bomba, that's why tuloy-tuloy na rin yung maneuver natin, yung assaulting. Then nag-assault sila together with the 2 armor and the troops. Then hanggang nag-assault sila, nagkakita sila ng malaki ng 3 bunkers na sobrang daming kalaban. 90, more or less 90 ang kalaban natin. That's why nag-request na ng yung call for fire. Then utilizing by the Tucano. Yung 2 Tucano natin, pinalipad natin 2 Tucano. Then na-hit na naman ang target. Then after that,
nag-request pa rin tayo sa ground natin ng artillery asset para to mag-fire din sa target nga, isang target nga hindi natamaan ng ating air asset. This is Doomsday. Request clearance to fire. Over. Roger, request granted. Yan Chow, this is Doomsday. Gun is ready to fire. Fire! Fire! Shot over. Sa pagpatuloy ng operasyon, nagsasagawa naman ng troops insertion ang grupo ng kasunduluhan upang mabilisang magsagawa ng recon at case evac o casualty evacuation. Ang grupong ito ay siyang kinabibilangan ng ating mga reservists. Kasi may wounded tayo ng tatlo. Ang isa to 50-50. Yung isang 50-50 doon sa Army Medical nilang yung tinatawag lang pulbo. Then, ang dalawa natin nga medyo slight lang doon sa Air Force. Dalawa sila gikarga sa Air Force. Gi-back natin doon sa pinaka nearest na hospital. Then, followed by yung resupply kasi kulang ng pagkain ng mga tropa natin dahil sa tagal na ng bakbakan. Nag-resupply tayo. After resupply, CNR sila, CNR. Then, after that, extraction of troops, yung tropang natin, gihinire natin. Extraction, gamit naman natin yung Black Hawk, yung 2 Black Hawk. Yung ginagamit natin sa pag-insertion, yun na din gamit. Then after that ay yun ang submit sa report na yung tropa din, end of mission. Matapos ang extraction o pagkuha sa mga tropang nasa field, pabalik sa kanilang mga unit at makakapagbigay ng report at pag-uulat hinggil sa mga pangyayari, sa wakas, tapos na ang labanan. Masasalamin sa mata ng bawat isa ang tuwa at karangalan sa natapos na pagsasanay. Tila di na kailangang sambitin sa kanila na sila ay nagagalak na maganda ang kinalabasan ng pagsasanay na kanilang pinagbuhusan ng pagod at pagsisikap. Sa mga ipinamalas ng kasunduluhan, hindi maikakailang malayo na ang narating ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Magmula pa lamang sa mga kagamitan hanggang sa makabagong pamamaraan nilang lutasin ang isang problema. Ngunit magkakaiba man ang sangay na kanilang kinabibilangan, iisa naman ang kanilang ipinaglalaban. Ang panatilihing mapayapa at malaya ang ating bayang kinagisnan. Because we are also trying to develop a culture for jointness. Okay, even at the planning stages, we encourage all the lead planners from the different components to engage with one another, to talk with one another. This is because in the execution part, they will also have to be working together. The culture that you develop in training is the same culture that you will take with you in combat. Actually, that is a very good sa exercise natin dahil sama-sama tayo dito yung interoperability na joint combined arms operation. Ang
ito nang pagkanang kung sakaling atakihin tayo sa kung anong bansang mag-atake sa atin dito, we are prepared tayo. Tayong tatlong major components o major service. Yung trabaho kasi ng Ajax is, of course, we are representing the ground forces, no, ng yung army contingent. So we have a specified scenario, mukha ng CALPEX natin at sa yung urban operations natin. So ang trabaho ng army dyan is especially during territorial defense. Siyempre tayo yung parang pinaka-last defense ng ating ng armed forces, lalo na pagpapasok yung invader or sino mang adversary dyan sa ating territory. So ang army is yun siya yung kumbaga siya yung mag-ano ng sa territory ng para protektahan ang ating kalupaan kung sino man yung gustong manakop sa atin. Isang patunay ang Ajax Dagetpa na magaling at maasahan ang ating kasundaluhan base sa kani-kanyang sangay at kapabilidad. Ngunit kung sila ay sama-sama ay mas malakas at kahanga-hangang sandatahang lakas ng Pilipinas ang siyang magiging resulta. Magmula pa lamang sa koordinasyon at pagkilos ng bawat kasundaluhang kabilang sa pagsasanay, mababakas na ang pagnanais na mas mapalakas ang kanilang kakayahan at kapabilidad na siya namang matagumpay nilang nagampanan. We are only one armed forces. This is nga yung armed forces of the Philippines. Dapat iba't iba tayo ng SOPs. Matutunan natin ng SOP ng Air Force. Kung ano yung capability na nila, is nice to know. By the time na kung mayroong mga exigency o emergencies, alam na natin kung anong gagawin natin. We are prepared. Masasabi ko na prepared at natuto yung mga tropa natin kung ano ang gagawin in the future na endeavors na mayroong mga scenarios o mga pangyayari na challenges na ating haharapin. Malaking papel ang ginagampanan ng bawat sangay ng sandatahang lakas ng Pilipinas ukol sa pagtupad sa kanilang mandato. Partikular na ng Hukbong Katihan ng Pilipinas hinggil sa Field Training Exercise 4A at 4B dahil sila ang patnugot ng nasabing pagsasanay. Ngunit ang layunin ng Ajax Dagetpa ay hindi pasiklaban at magtagisan ng kakayahan ang mga kasunduluhan mula sa magkakaibang hanay, bagkos kanilang sinisikap na mapagtagumpayan ang mga misyon sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ito yung pinaka-objective naman ng Ajax is yung parang natin kailangan ma-synchronize yung effort ng three branches of service, no? Yung Air Force, Navy, and of course the Army. It is a good opportunity para dito makikita natin kung ano yung iba't ibang capability ng bawat branch of service. Especially sa joint operation kasi kailangan din natin makonsider kung ano yung iba't ibang capability ng Air Force, ng Army. Kailangan ma-synchronize ang effort in case of any emergencies na kailanganan natin ng Armed Forces of the Philippines. So as early as now, you remind our people when you deal with one another, you refer to yourselves as the air, the maritime, and the ground components. We don't necessarily have to keep on saying Army, Navy, Air Force. We like to use those terms a lot when we do joint operations planning and joint operations training. Because by referring to yourselves as components, you have that idea that you're part of a larger unit, you're part of a larger effort. Ang pagkakaroon ng mga ganitong pagsasanay ay isang daan hindi lamang para maging dalubhasa sa paghawak ng baril o magkaroon ng mga bagong kakilala sa loob ng serbisyo. Isa itong pagkakataon upang mas paigtingin at hanapin ang patriotismong natutulog sa dibdib ng iilan. Isa itong pangyayaring hindi kailanman matutumbasan ng yaman sapagkat matapos man ang pagsasanay ay nakaukit naman sa ating isipan ang pananabik at kagalakang makapag-ambag sa pag-unlad ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
But then, sabi mo nga, kung ako lang ang makapag-recommend, I would suggest na kung pwede, maano yung, for example, sa infantry aspect, makapag-participate yung ibang units in the future. Nang sa ganun, mas lalong ma-appreciate o matutunan natin kung ano yung talagang essence ng jointness within the Armed Forces of the Philippines. If our vision right now is to make the AFP capable of doing its primary mandate, which is to defend the country, then every training that we do gets us a step closer to that realization. And when we do this, okay, we make it clear that this is going to be the primary function of the AFP, external defense. Okay. Everything else, all the other attendant missions of the AFP are secondary missions, but this is our primary mission. Kada field training exercise ay may sangay na may mas malaking papel sa ginagampanan na pagsasanay. Katulad sa hukbong katihan ng Pilipinas sa FTX 4A at 4B. Ngunit hindi ito nangangahulugang mas epektibo ito kaysa ibang sangay na nasa sandatahan. Mananatili ang balangkas ng kalakasan ng isang organisasyon ay ang pagkakaisa ng bawat miyembro nito, anuman ang kakayahan, anuman ang kalakasan. Dahil ayon nga sa kasabihan, ang dahon na iisa ay sadyang magaan at madaling hanginin. Ngunit ang bugkos-bugkos na dahon sa punong mayabong ay titindig gaano man kalakas na bagyo ang dumating. Congratulations to all the planners and to the participants in this year's event. I think we have accomplished our exercise objectives in ensuring that we can interoperate all our major forces from the Navy, from the Air Force, and from the Army. As we have demonstrated here, we can interoperate and identify some gaps. He wants to emphasize the importance of the joint operating concept. I think we've been doing that for this exercise. And also yung kanyang for embody a strong and reliable, highly responsive armed forces, yung kanyang laging trust on the unity. Unity, meaning unparalleled professionalism, noble utilization of resources, invigorating capability development, tenacity in sustaining our gains, and yearning for service excellence. And he said, let these principles be reflected in your individual competencies, not only in this exercise, but in everyday fulfillment of duty towards mission accomplishment. And this way, you will have a natural inclination to do ordinary things extraordinary well. Mapagod man ang katawang lupa ng mga kasunduluhan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, gayunpaman, hindi napapagod ang kanilang mga puso sa pagsuporta at pagprotekta sa bayan at mga mamamayan nito bilang bahagi ng kanilang tungkulin. Bagos mas pinagtitibay ng mga sundalo hindi lamang ang kanilang kasanayan, pagiging makabayan, at ang kanilang pagmamahal sa sambayanang Pilipino. Ito ang nag-uudyok sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas para mag-isip ng mga bagong oportunidad para sa mga kasunduluhang posibleng mapabilang sa madalang na pagsasanay katulad ng Ajax Daguetpa. Malayo pa ang lalakbayin ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas hinggil sa pag-abot ng pangarap nitong maging isang world-class armed forces. Ngunit nasa tamang daan naman ang ahensya patungo rito. Hola, Warriors! Bagamat isa lamang itong pagsasanay, hindi nagdalawang isip ang lahat ng mga kalahok sa Ajax Daguetpa na ibigay ang lahat ng kanilang makakaya upang maging maayos at makabuluhan. Patunay lamang ito na hindi lamang ang mga kagamitan at aparato ang yaman ng hukbo, kundi mismong mga kasundaluhang hindi nangingimi sa gitna ng maingay at nakakabinging putukan.
Pinatunayan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, partikular na ang hukbong katihan ng Pilipinas, para sa episode na ito na hindi tagisan ng kakayahan ang namamagitan sa mga panahon ng pagsasanay at kailanman ay hindi nababayaran ang dangal ng pagsisilbi sa bayan, maging ito man ay hinggil sa pagsasanay o maging sa tunay na labanan. Maraming salamat sa inyong pagtutok ngayong gabi. Isang karangalan na kayo'y aming mapaglingkuran. Muli, ako po si Major Zenon C. Pancito III at kami ang inyong kawal. Ang inyong kawal, magtatakbo sa inyo, ang sandigan ng mamamayang Pilipino. Kagitingan, katapatan, kabayanihan, taglay ng kawal nyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.